ang hirap kaawaan ni Vice President eh. 'Di ba? Ang hirap magpakita ng simpatsya eh. In the first place, creation siya ng brand ng kanyang tatay. Nung nadidiscover na iba naman siya sa kanyang tatay, ay nagsisimula rin siyang mag-unravel. 'Di ba? At lalo na ngayon na na-expose siya. Iba yung tumitig eh. Iba yung kanyang tingin eh. Iba yung kanyang kilos eh. 'Di ba? Iba eh. Walang hindi siya usapin ng charisma eh. Usapin siya ng talagang classic bully eh. No, yun yung kanyang kaya ang dating sa akin si Sara parang mas vicious sa tatay niya. Kumbaga head to head. Posible. Sabi ko nga dito, 'di ba, yung sinabi ng isang intelligence chief natin. No? She's scary, 'di ba? Yung sinabi ko rito a few months back. Nakakatakot talaga siya. At ito nagsabi nito, hindi sanay matakot. No? Hindi katulad natin. Ako, madali ako matakot eh. Nervyoso ako eh. Ako rin. Madali ako mapatanong. Pag si Sara nakasalubong ko sa madilim na eskinita, ay takbo kaagad ako. Takbo kaagad ako palayo. 'Di ba? Ako tataas agad kayong kamay ko. Kaya mangyayari ito ng mabilisan. Hindi ito slow burn. Quick burn ito. Lalo na nagsalita na yung presidente, nagsalita na yung speaker, nagsalita na yung armed forces. 'Di ba? Wala itong scaling down. At sa akin, ano lang no. Baka sabihin ng iba kasi, masyado niya naman kinakapihan sa Bongbong Marcos. Actually, yung ibang presidente na nakaupo dito, ang pinag-uusapan natin dito yung kamalian ng ginawa ng Vice President. Wala akong pakialam kung nakaupo dyan si Bongbong. Kung presidente ngayon si Ronald Llamas, ito pa rin yung posisyon eh. Kasi hindi dapat pinapalampas yung ganyang pananakot eh. No? Tama. At saka parang lumalabas dito, this is a battle for Bongbong to lose. Ibig sabihin ng tanga mo na pag natalo ka pa rito. Kung hindi ka ba nag-go for the jugular, nandiyan na lahat ng mga predicate, nandiyan na lahat ng premises, hindi mo pa ginamit. You only have yourself to blame. You deserve what you will get. If you reap the whirlwind, it's because of your own mistakes. At saka syempre, gusto ko rin balikan dito, just to put on record, Mr. Chair. Kasi naman, ito medyo konting sumbatan lang, no? Yung alyansang Marcos at saka Duterte, talagang 'di ba? Binabanggit niyo rito lagi, no? Wala naman talagang prinsipyo, matinong vision na nagbuklod diyan eh. Talagang personal eh, para makuha yung kapangyarihan. Kaya in a way, kasalanan din ni Bongbong Marcos kung bakit naging ganito kabrat itong si Sara Duterte. Pati nga sa confidential fund, 'di ba? Kung hindi naman nila ni-release yung confidential fund yan noong December 2022. Wala namang confidential fund yung pinalitan eh. Diba? Ang ginagamit na budget ng 2022, yun ang iwang budget ni Leni Robredo. Pati yung mga ibang kongresista na nag-iingay ngayon, tahimik kayo eh. Ng mga panahon na magkakampi pa yung dalawa, kayo mismo pumayag, nagbigyan siya ng confidential fund. Yun lang, gusto ko lang ilagay ng record. Pero in a way, syempre, iba na yung dapat priority ngayon. Ayan. At saka, Christian, yung lagi mo sinasabi, sa ganitong klaseng banggaan nitong dalawang dinastiya na ito, bagamat malinaw naman kung sino yung mas mali at malinaw naman yung sino nagpapahamak ng ating bansa sa kasalukuyan, no? Wag nating kalimutan yung mga mamamayan, no? Hindi parang baka makalimutan kasi yung kanilang mga problema, 'di ba? Wag nating kalimutan yung kanilang dapat na nakukuha sa usapin ng kalusugan, 'di ba? Yung dapat nakukuha nila sa usapin ng sahod, no? Yung dapat nakukuha nila sa mas mababang presyo ng mga pagkain, 'di ba? Yung usapin ng living wage, 'di ba? Yung usapin ng hustisya sa mga mamamayan na ang lagi napapansin ay yung mga makapangyarihan at mayayaman, no? So, yung mga overseas Filipinos na sa ganitong klaseng mga away ay nakakalimutan. So, ilagay natin sa centerpiece ng ganitong klaseng dynamics yung kinabukasan ng ating bansa at ng mga susunod na salinlahi, mga susunod na henerasyon. Huwag natin kalimutan. Yung minsan nakakalimutan eh. Natutuwa tayo dito sa ating House of Cards, Game of Thrones, political theater.
Di ba? Political theater. Huwag natin kalimutan na kung sino man ang nagbubungguan dito ay dapat hindi makalimutan yung mas mahalagang usapin ng kinabukasan ng ating bansa, ng ating mamamayan at ng susunod na salinlahi. Halimbawa, self-rated property, pinakamataas in almost 2 decades. Pinag-uusapan ba yun dito? Nakakalimutan yung mga ganyang klaseng usapin. Nung isang araw, kausap ko lang yung mga nag-organize ng mga mangingisda sa mga malalaking fishing boats dito. Halos slave labor yung trato sa kanila. 'Di ba? Sumasahod sila ng $300 a month under inhuman working conditions. Nakakalimutan yan no? Kausap ko lang sila 2 days ago kaya kinakailangan gumawa ng Magna Carta para sa mga mangingisda natin dito sa mga sweatshops na mga malalaking trawlers, fishing trawlers. Yung mga ganun ba? Nagfo-fall sa cracks, nakakalimutan, no? Kaya okay lang na nagagalit tayo dito sa ganitong klaseng pananakot, sa ganitong klaseng pang-aalipusta ng Vice President at ng kanyang pamilya, yung mga ginawa nilang krimen na hanggang ngayon ay hindi na paparusahan. Okay lang na magalit tayo. Pero wag nating kalimutan yung mas mahalagang usapin ng ating mamamayan. Tama, totally agree. Kaya nga binabanggit ko rin sa mga previous programs, dito sa away ng mga Marcos at saka ni Sara Duterte, hindi kailangan merong bida at saka kontrabida. Pwedeng parehong kontrabida. Alam niyo kung bakit parehong kontrabida? Kasi number 1, number 2, top elected officials ng bansa, pareho dapat may ginagawa yan Kaya binabanggit ni Senator, responsibilidad yun ng administrasyong Marcos. At whether she like it or not, kasama siya rin sa administrasyon na yun at the start. Pareho silang nangako. Diba? At kung walang gagawin ng gobyerno para maigpaw itong self-rated poverty, maigpawan itong patuloy na mataas na presyo ng utilities, tubig at saka kuryente, at mapababa itong food inflation, at madagdagan yung living wage ng mga kawani at saka mga manggagawa, kasama sila sa maisusumpa, kasama ng mga Duterte. Kaya dapat naman meron silang gawin dahil hawak nila yung poder. Bagaman, kailangan natin ma-resolve itong historic crime na nakaraang gobyerno. No? Dahil hindi tayo uusad kung hindi natin yan mare-resolve sa ICC, sa usapin ng mga krimen, sa corruption, sa usapin ng pagpatay, human trafficking. Kailangan ma-resolve yan. Pero hindi lang yan ang problema na kinakaharap natin. Mas malawak, mas malalim, at dyan, very responsible ang kasalukuyang incumbent government. Tama. At saka ingat din yung ating mga mamayan kasi pag pinag-uusapan itong mga lehitimo mga issues na ito, lalo yung korupsyon sa pamahalaan ngayon sa ilalim ni Bongbong Marcos, ang tendency kasi ng mga handlers naman ng kalaban niya, gamitin ito bilang propaganda laban sa kanya. Kumbaga, nagagamit patuloy mahihirap yung ordinaryong Pilipino na tinatamaan ng mga issue na ito para ibato lamang doon sa administrasyon. Sipin mo, ikaw na yung nagsasuffer doon sa current situation, ginagamit pa yung sitwasyon para batuhin ng putik yung kalaban. Kumbaga, both of these political characters don't really care for you. Yun ang punto ko. Tama. At again, wag din natin kalimutan, habang pinag-uusapan natin lahat ng ito, merong isang superpower na patuloy na sinasakop yung ating teritoryo. Baka ano ba yun? Diba? Ano ba yun? Yung ating West Philippine Sea. Patuloy ang harassment sa ating mga isda, sa ating Coast Guard. Baka makalimutan dahil hindi siya politically sexy. Ang sexy ay Quadcom. Ang sexy ay itong mga threats ng assassination. Diba? Huwag nating kalimutan, merong isang mas malaki pa ring nangyayari sa ating paligid.